Mula sa pagiging mapagkamkam, siya ay naging mapagbigay. Di ba? Hello, good morning, good afternoon, good evening sa inyo pong lahat. Anong oras man kayo na nakakapanood ng video nito. Sa mga mayayamang lugar, at syempre, pati ang mga mamamayan ay mayayamang tao. May mga taong natatambakan ng mga kasangkapan o kagamitan. At mapapansin natin, marami tayong napabalitaan na kapag naglilipatan o lumilipat sila ng kanilang titirhan, bit-bit nila at dala-dala nila ang kanilang mga abubot na minsan hindi naman na talaga ito kailangan. Kaya nga sabi ng isang babae habang siya ay naglilipat, bakit kaya hindi ko magamit yung aking utak, yung aking isip at nabibit-bit ko pa at nadadala ko ang mga hindi naman talaga kailangan. Kaya ang ginawa niya ay kumuha siya ng eksperto para magpayo at tumulong sa kanya upang sa kanyang paglipat sa lilipatan niyang lugar ay hindi niya na bit-bit at dala ang mga talagang hindi na mapapakinabangan. Minsan may mga panahon at pagkakataon na nakakagulo lang yung mga bagay na ating dala na nakakaalis at nakakasira ng kaayusan. Nagkaroon din ng ganyang problema si Sakeo sapagkat alam naman natin na si Sakeo ay isang maniningil ng buwis at siya ay mangangamkam, di ba? Yumaman siya, lumaki yung kanyang ari-arian, yung kanyang kayamanan dahil nga sa kanyang pangangamkam. So nagkaroon siya ng malaking suliranin sa dami ng mga abubot o kayamanan, ari-arian, kasangkapan na nasa kanya. Pero mapapansin natin doon sa kwento nang ang Panginoong Hesus ay dumating sa kanyang bahay. Dahil si Sakeo ay nagpapansin, umakyat sa isang puno para mapansin ng Panginoon. At pinababa siya ni Jesus at ang sabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka at ako'y tutuloy sa iyong bahay. Pagdating doon sa taharan ni Sakeo, ang sabi agad ng Sakeo, Panginoon, ang kalahati ng aking kayamanan ay ipamimigay ko sa mga dukha. Kaya nga, ang tanong din sa atin ay, pwede bang pag-aralan ang maging mapagbigay? Paano ba ang maging mapagbigay? Nang si Jesus ay dumating sa kanyang buhay, mayroon pong lubos na pagbabagong naganap sa kanyang puso, isip at kalooban. Kaya nga nagkaroon siya ng pagdidesisyon ang kanyang kayamanan ay ipamigay ang kalahati sa mga dukha at magbayad perwisyo siya sa mga kanyang nadaya ng 4 na beses. At ipinangako niya na kung sa pamamagitan ng kanyang pandaraya ay may nakuha siya sa tao, ay ipinangako niyang 4 na beses niya itong isusoli o babayaran. At sinabi ng Panginoon nung mga panahon na yon, dumating din ang kaligtasan sa tahanang ito, sa sambahyang ito, sapagkat ang taong ito ay lipi rin ni Abraham. Tingnan po ninyo, ang bagong espiritual na kalayaan ay natagpuan ni Sakeo sa kanyang pagbabago mula sa pagiging mapagkamkam, siya ay naging mapagbigay. Di ba? Paano ba matututunan ang tamang pagbibigay, pagbabahagi sa kapwa? Natutunan ito ni Sakeo mula sa kanyang lumang pagkatao ang maging mapagkamkam, mapagsarili, na ang laging iniisip ay ang papasok sa kanya. Natutunan niya ang maging mapagbigay nang ma-encounter niya ang ating Panginoon. Ang pagbibitaw niya ng mga bagay na hawak-hawak niya ay pagpapahayag ng kanyang pagbabagong puso at pagbabagong kalooban. At nawa ngayon pong darating na Kapaskuhan, dumating din sa ating buhay ang mahigpit na paghawak natin sa mga bagay-bagay sa mundong ito ay matuto nating bitawan at mapag-aralan ang maging mapagbigay. Di pa natin natututunang mabuhay hanggat di natin natututunang magbigay. Ano po yun? Hindi pa natin natututunang mabuhay hanggat hindi pa natin natututunan ang magbigay sa ating kapwa. Magandang araw, salamat sa inyong panonood. Bye-bye and I love you.